Hello po mga katambay, muli po nagbabalik po ang inyong lingkod. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po ni Kamanong. Ito po mga katambay, ito pong nakarang araw po ay nagpahayag po ang ating dating presidente, si Rodrigo Roa Duterte mga katambay, si PRRD. May pahayag po at nag-iimbita po dito po sa sinasabing maisog mga katambay. Painggan po natin ang pahayag ng dating Pangulong Duterte sa kanyang imbitasyon sa ating mga Pilipino mga katambay. At komentuhan po natin. I'd like to greet my brothers and sisters from Angeles. I know that we have a tentative schedule for a rally in your city, and you have accepted, at least some of you, if not all, accepted the idea of having it there and listening to people. Actually, itong rally na ito, wala naman itong it's not out to destabilize government. It's not asking for the ouster of anybody, including the president. It's not about some personalities also in government. Wala. Ito is just, we are just in the narrative of our history presently. Parang part ito ng buhay natin at bukas para sa ating mga anak. We are undergoing a period of not really uncertainty, but there's a little bit of may gusot sa ating society, sa tao. So this has to be discussed openly in a rally, mas mabuti, so that people can understand and yung mabigyan yung essence of freedom of speech kasi importante yan para sa tao. Nothing to worry about. Kayong mga opposition, government, the military, do not worry. We are not there to oust government. We are there to talk about government and preserving it for the people of the Republic of the Philippines. Thank you. Yan po mga katambay, ang pahayag po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, PRRD. Salamat po dito po sa ating makabayang vlogger na si Bias Random TV. Thank you dito po sa kanyang upload ng video na pangungumbida po, excuse me po, ni PRRD po sa ating mga Pilipino na gaganapin po dito po sa Angeles, Pampanga po ito mga katambay. Sana po ito pong darating na June 17 po yata ito mga katambay. Ito po holiday po to mga katambay kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod at ito po yata parang Ramadan sa ating mga mga katambay, mga kapatid na Muslim mga katambay ang holiday. At ito po ay pinaliwanag po ng ating dating Pangulong Duterte na talagang yung layunin po na talagang ipatupad din po siyempre ang pagiging demokrasya ng ating bansa at ipahayag po siyempre po ang mga nangyayari at nakikita po ng nating mga Pilipino kung ano nangyayari sa ating gobyerno. Dahil karapatan po natin ito mga katambay na ang ating bansa ay malaya, demokrasya at kailangan umiiral po ang freedom of expression at freedom of speech. Di po ba mga katambay? Kasi ang dating Pangulong Duterte ay napakagaling pong presidente mga tambay. Ligid po sa atin yan dahil nasaksiyan po natin ang kanyang panunungkulan. Magmula po siya ng umupo, never bumagsak po ang kanyang approval at trust rating. Di ba mga katambay?
Yan po ay facts, di ba? Hindi po nila po pwedeng itanggi po yan ng administrasyon, mga tambay. At ang mga naninira sa dating Pangulong Duterte, si PRRD, kahit po nung siya'y huling buwan o termino ng kanyang panunungkulan, mga tambay, napakataas ng kanyang approval at trust rating. Kaya nga po, history po sa lahat na naging presidente, mga tambay, nung mauso ang sinasabing rating ng mga pangulo survey, tanging si dating Pangulong Duterte pa lang ang nakakagawa sa lahat na ng presidente, mga tambay. Isama na natin ang Presidente Marcos, mga tambay, dahil magdadalawang taon po siya, hindi po bumababa po ang kanyang trust rating at approval ni Pangulong Marcos. Pero ang dating Pangulong Duterte, never bumagsak ang kanyang approval at trust rating, mga tambay. Itama nyo po si Kamanong. Kung mali ang sinasabi ni Kamanong, komentuhan nyo at pulaan nyo ang inyong lingkod, mga tambay. Yan po ay aking kaalaman lamang, mga tambay. At yan po ay nasaksihan ko, yung kanyang approval at trust rating na kaisa-isang pangulo lamang ang nakagawa. Ito po ay si PRRD, mga tambay. Pero sa kabila nun, sinisiraan di umano, pilit pinababagsak ang mga Duterte kasama ang VP Sara, di ba? At ang mayor ng Davao at yung isa pang congressman ng Davao ay humahakot din, mga tambay, ng mga award na sa kanyang pagiging kongresista ng kanilang distrito, mga tambay, si Pulong Duterte. Kaya po ang mga Duterte talagang makikita mo kung magtrabaho sa gobyerno, maama, maanak, lahat may performance na ginagawa sa ating bansa, mga katambay. Pero sa kabila nun, hindi natin malaman ang nangyayari sa ating gobyerno. Sa kabila na performance nila ay napakaganda at nakakatulong sa ating mga kababayan at sa ating mga Pilipino, siya pang pilit na sinisiraan, pinupulaan at pinababagsak pa di umano, mga katambay. At nanganganib pa di umano ang sinasabing posisyon daw at maraming haka-haka, di umano na talagang mawawala rin sa pwesto ang sinasabi yung isang department na hawak ng Vice President, ang pagiging DepEd Secretary, mga katambay. Dahil nagpahayag na rin po ang VP Sara na talagang wala ng unity, mga katambay. Ang unity nagamit lang noong 2022. Pagkatapos nun, nada na. Dahil hindi nakaranas ng unity ang Vice President Sara Duterte sa administrasyon po ng ating pamahalaan ngayon. Hindi siya nakaranas ng unity, mga tambay. Kaya po, mainam na po yun. Maaga pa lang, talagang sinabi na ni VP Sara yung totoo na wala ng unity. Iba na ang ka-unity ni PBBM, mga katambay. Iba na. Kaya po ito po, mga katambay, alam naman po natin ang excuse me po, ang maisog po na ginagawa po na peaceful rally dahil wala po itong riot, walang kaguluhan ang kanilang mga rally na ginaganap ng dating Pangulong Duterte. Pinapahayag lang po nila ang saloobin nila, ang nangyayari po, lalo po ang nagiging problema po ng ating bansa, karapatan po ng bawat Pilipino yan, katulad po na inyong lingkod, si Kamanong, na magkomento po kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo pa po, ang dating Pangulong Duterte na talagang pinagkatiwalaan ng halos, majority ng mga Pilipino dahil sa kanyang performance. 6 na taon, di ba? Pinagkatiwalaan siya ng majority ng mga Pilipino na ang kanyang performance at trust rating. Di ba, mga tambay? Kaya alam niya kung ano nangyayari sa ating bansa. Kahirapan, problema, meron pang usapin na wag naman sana tayo magyera pa. At ang usapin na sinasabi po na ginagawa ng paraan, di umano na hindi pa naman kailangan at hindi urgent, na talagang ginagastosan at ginagapang na tiyatsa at PI na pinupulaan po at talagang sinasabi ni dating Pangulong Duterte kung ano daw di umano ang layunin
ng Kamara dito, mga katambay, na isa, di umanong dahilan, palawigin ang kanilang mga katungkulan at power sa gobyerno. At magkakaroon pa daw tayo di umano ng Prime Minister, mga katambay. Yan ay sinabi di umano ni dating Pangulong Duterte. Kaya po, mainam po at nagkakaroon po ng ganitong peaceful rally ang maisog sa ating mga Pilipino. Nagigising tayo, nalalaman natin kung ano nangyayari sa ating lipunan, na merong isang dating Pangulong Duterte na pinaalam sa atin dahil alam niya ang pasikot-sikot ng ginagawa sa gobyerno, dahil lahat ng klase ng politiko ay nagdaan na po sa kanya. Kung anong klase kang manungkulan, alam po. At may eksperyensya ang dating Pangulong Duterte dyan. Kaya hindi po siya pwedeng sinasabing pagtaguan at pagtakpan, at sinasabing yung ginagawa ng mga mambabatas natin sinasabing para sa mga Pilipino. Alam ni dating Pangulong Duterte yan kung totoo ang layunin nila sa Pilipinas o pang sariling interes lang ang habol nila sa sinasabing PI at Chacha, mga katambay. Kaya po nakaka-proud po dahil sa kabila po ng katandaan ng ating dating Pangulong Duterte na mahina na po siya, hindi na po siya ganun kalakas, pero sa kabila nun, talagang pinipilit niya na talagang ang gobyerno natin ay mapaganda at mapabuti, dahil nakita po niya talaga na talagang yung kanyang 6 na taon na sakripisyo at paghihirap para ang ating bansa, maprotektahan lalo po sa droga, krimen at kahirapan, mga tambay. Pero ngayon, nagbalikan na po lahat, nadagdagan pa, lumala pa ang korupsyon di umano, at nagbabalik ka ng bulto-bulto, yung tuni-tunilad ang drogang nakakapasok sa ating bansa. At dumadami na ang sinasabing di umano mga adik na gumagamit na naman ng pinagbabawal na gamot, mga katambay. Kaya po malungkot po ang dating Pangulong Duterte na yung sa kabila ng kanyang sakripisyo na talagang tinutukan na mapababa ang addicted at ang pagpasok ng droga sa ating bansa. Pero ngayon, nawawala na po ang war on drugs di umano sa ating bansa, mga katambay. Kaya nakakalungkot. Ang nagiging mahirap lang po dito sa maisog, nakikitil po ang kalayaan po ng demokrasya ng ating bansa. Kasi nakita po natin, ang nangyayari dahil nung nakaraan sa Bulacan, mga katambay, napigil, nakitil ang pamamahayag ng isang demokrasyang bansa. Ganon din po sa Leyte na teritoryo di umano po ng kamag-anak po ng presidente ng Pilipinas, ang mga Romualdez. Nakitil din po doon ang sinasabing gaganaping maisog. Dito po, malalaman po natin, mga katambay. Dahil ngayon po ito, kung hindi nagkakamali si Kamanong, mga katambay, gaganapin. Wag naman po sana ito. Last minute, mapuspo na naman, mga katambay. At matulad po sa mga sinasabi ko, na banggit ko, Bulacan, at sinasabi sa Tacloban po yata, o Leyte, mga katambay. At ang pinakamasakit pa, nadadamay pa po ang mga politiko na gusto rin na ipahayag at malaman natin mga Pilipino ang nangyayari sa ating bansa. Nagkakaproblema po. Meron pong natatanggal na mga lingkod bayan natin. Katulad dun sa Davao del Oro, mga katambay. Kung hindi nagkakamali si Kamano, isang gobernador po, dahil nagkaroon po ng maisog doon, na-relieve sa pwesto, mga katambay, natanggal. At ganun din po, yung mayor po ng Cebu, mga katambay, dahil nagkaroon po ng maisog po sa Cebu, at successful at walang gulo, mapayapa, natanggal po ang mayor, mga katambay. Kaya po, nakakalungkot lang po, baka ito po, matanggal din po ang sinasabi nagbigay po ng permit na LGUs dito, mga katambay. Huwag naman sana, mga katambay. Talagang kinikitil mo na ang demokrasya sa ating bansa. Dahil nakikita po natin, sinasabi nga po nila, parang nagiging silence
silence, martial law na po daw yata pagdating sa demokrasya ng ating bansa. Nawawala, kinikitil ang malayang bansa na napakatagal na nating nararanasan. Di ba? Yung malayang pamamahayag, yung demokrasya. Lalo nang sinasabing tayo'y mga Pilipino na tayo'y dapat magpahayag kung ano ang nakikita nating tama, kahit tama man siya mali, di ba mga tambay? Kaya nakakalungkot po. Sana naman po hindi makitil po ito dahil nung sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, wala pong ganitong issue pagdating po sa pamamahayag ng freedom ng bawat Pilipino. Di po ba mga tambay? Yung freedom of speech, freedom of expression, at yung freedom ng mga media, mga tambay, never nakitil yan, maliban po sa lumalabag sa batas at napakaraming sinasabing anomalya di umano ng isang istasyon na giant na talagang dinudoktor nila di umano at hindi nagpapasweldo ng tama, mga katambay, ay natanggalan po ng parangkisa. Pero dito po, tama po at walang anomalya, walang korupsyon sa ang kanilang prangkisa, pero natanggalan ng prangkisa ang istasyon na ito, mga katambay. Nakakalungkot po. Dahil nagpapahayag na nakikita na hindi tama ang isang istasyon na wala sa ere, mga katambay. Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Kaya po, mga katambay, si Kamanong po, natutuwa po at nagpahayag po at sa pangungumbida po ng ating dating Pangulong Duterte. Kung kayo po ay available at malapit po sa area, mga katambay, ay ito po, meron na pong venue dito po sa Angeles City, Pampanga po, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan pong ingatan nawa po tayong lahat, mga katambay. At tis-tis lang po, at muli po, at makakabangon pa ang ating bansa. Muli po, paalam po mga katambay. Bye-bye!